Welcome back sa PH Grind Recap. Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang American science fiction action film noong 2014 na pinamagatang Edge of Tomorrow. Spoilers ahead, watch out and take care. Ibinalita sa TV ang pagsalakay sa mga pangunahing bahagi ng Europa ng mga alien na kilala bilang Mimics. Pinaniniwala ang bumagsak sila mula sa isang bulalakaw na tumama sa ating mundo ilang taon na ang nakakaraan. Upang labanan ang mga ito, gumawa ang militar ng mga exoskeleton suit para sa mga sundalo, habang ang mga Mimics ay nagpapatuloy sa kanilang walang humpay na pagsalakay sa militar. Si Rita Vrataski, na isang sundalo ng Special Force, ay pinarangalan bilang bayani matapos na pumatay ng daan-daang mga Mimics. Isa sa mga nagparangal sa kanya ay ang American military major na si Bill Cage. Pumunta si Cage sa London para makita ang commandant ng Western Allied Forces na si General Brigham. Habang naniniwala si Cage na naghahanap lamang ng atensyon ng media ang general, nagulat siya nang sinabi nito na isasama siya sa Allied Powers sa tactical na aktibidad sa France para ma-cover ang laban. Bagaman si Cage ay isang senior officer sa army, wala siyang kasanayan sa pakikipaglaban o karanasan at takot na pumunta sa misyon na ito na talagang napakadelikado. Binalaan ni Cage ang general at sabay na umalis sa kanyang opisina. Paglabas niya, inutusan ni Brigham ang mga sundalo sa paligid na arestuhin siya. Nagulat si Cage at nagtangkang umalis pero nabaril siya ng taser. Kinabukasan, nagising siya sa Heathrow Airport na kasalukuyang military base. Sinipa siya ng isang sarhento at tinawag siyang malansang insekto. Ang Master Sergeant na si Farrell ay lumapit para ipakilala siya sa kanyang squad. Si Cage, na walang alam sa kanyang kalagayan, ay sinubukang ipaalam kay Farrell na siya ay isang senior army officer. Sa kasamaang palad, ipinadala pala si Cage ni Brigham para i-demote siya mula officer sa private at magsilbi sa army. Dinala ni Farrell si Cage sa kanyang unit sa grupo na tinatawag na J-Squad. Sinubukan pa ng mga ito na itago ang kanilang nilalarong baraha pero nakita pa rin ito ni Farrell at inutusan silang kainin ang mga baraha. Habang ngumunguya sila ng baraha, ipinaalam ni Farrell sa kanila na bahagi na ng team si Cage at inutusan silang maghanda para bukas. Kinabukasan ay araw na ng pananakop at kinakabahan si Cage. Sinuot niya ang kanyang suit pero hindi man lang siya tinuruan ng mga kasama kung paano ilagay ito sa safety mode dahil alam nilang mamamatay din naman siya kaagad. Habang sila ay nasa aircraft, iniinis pa nila si Cage kaya lalo itong kinabahan. Sa puntong palapag na sila, biglang tinamaan ng mga kalaban ang kanilang sasakyan kaya napaaga ang kanilang landing. Tumakbo si Cage nang walang anumang ideya kung paano haharapin ang kanilang mga kaaway. Ang kanyang mga kapwa-sundalo ay pinaslang ng mga walang awang mga alien. Sinubukan niyang gamitin ang baril pero nahirapan dahil sa ibang wika na nakalagay dito. Nakita niya si Rita na matapang na nakikipaglaban at pinapatay ang mga Mimics. Di nagtagal ay isang pagsabog ang nangyari na ikinamatay ni Rita. Nagawang mapaandar ni Cage ang kanyang baril at napatay ang isang Mimic. Nilapitan siya ng mas malaking Mimic at sinubukan na barilin siya ni Cage pero wala na siyang bala. Kinuha niya ang bomba sa malapit at nagawang mapasabog ang alien pero napatay rin si Cage at nagkalat ang dugo ng Mimic sa kanyang mukha. Pero hindi pa pala dito nagtatapos ang kanyang buhay dahil muli siyang nagising sa kaparehong lugar sa airport. Nagulat siya dahil walang pagkakaiba ang parehong araw hanggang sa labanan. Sa pagkakataong ito, nailigtas niya si Rita mula sa pagsabog pero malubhang nasugatan si Cage. Nagpasalamat si Rita kay Cage sa pagliligtas sa kanya pero kailangan niyang kunin ang baterya ng kanyang suit para magamit dahil alam din ni Cage na ito na ang katapusan niya. Lumapit ang isang Mimic sa kanya at malamang na pinatay siya. Nagising siyang muli sa airport at naging katulad din ito ng kanina pero sa pagkakataong ito, sinubukan niyang ipaalam kay Farrell ang nangyayari at ang tungkol sa labanan pero walang nakinig sa kanya dahil sa kawalan niya ng karanasan. Dahil sa walang tigil na pagsasalita, napilitan ng squad na i-tape ang kanyang bibig at sumabak sa labanan pero kalaunan ay namatay ulit siya at bumalik sa base. Sa isa sa mga labanan, nailigtas niya si Rita at napagtanto nito na natrap si Cage sa time loop. Pinayuhan niya itong hanapin siya tuwing magigising siya. Kalaunan ay pareho silang namatay sa pagsabog. Sa pagkakataong ito, nagising siya ng kalmado at nakahanap ng paraan para makatakas mula sa base. Habang nasa drill, tumakas siya sa ilalim ng sasakyan pero mabuti na lang at hindi siya nasagasaan tulad ng kanina. What the hell were you thinking? Nahanap niya si Rita at sinabi sa kanya ang lahat ng nangyayari. Di nagtagal ay nagawang mapaniwala ni Cage si Rita. Ipinaalam niya kay Cage na natrap din siya dati sa isang time loop tulad niya. Gayunpaman, nawalan na siya ng kakayahan na bumalik mula sa kamatayan. Nalaman na noong pinasabog ni Cage ang Mimic sa kanyang unang engkwentro, ang dugo ng alien na kumalat sa kanya ay nagbigay ng katulad na kakayahan ng nilalang na Alpha. Isa na rito ay kakayahang mapabalik ang oras.
Sinama siya ni Rita para makita si Carter, isang matalinong researcher ng militar. Ipinaliwanag niya sa kanila kung paano isinasagawa ng mga mimic ang kanilang mga operasyon. May kakayahan ang mga alpha na i-reset ang oras kaya palagi silang nakakalamang sa kanilang mga kaaway. Sinabi niya sa kanila ang tungkol sa isang napakalakas ngunit nakatagong mimic na kilala bilang Omega, isang babaeng alien na kumokontrol sa mga operasyon ng mga lalaking mimic. Gamit ang device na kanyang nilikha, tiwala siya na ang Omega ay maaaring matagpuan at mapatay kung ang device na ito ay maitanim sa katawan ng isang alpha. Dahil si Cage ay may kakayahan ng mga mimic, siya ay nasa pinakamagandang posisyon para malaman kung paano matalo ang mga alien na ito. Nagpa siya si Rita na sanayin siya para sa laban. Gayunpaman, hindi ito naging madali sa simula dahil napupuruhan ng husto si Cage kaya piniling barilin siya ni Rita para magsimula ulit sa pagsasanay. Pinayuhan niya din siya na siguraduhing mamatay ng maayos sa bawat pagkakataon para hindi siya masalina ng dugo dahil maaalis nito ang kanyang kakayahang i-reset ang oras at manatili sa loop. Habang nagpapatuloy sa pagsasanay, nagagawa niyang mabahagi ng koneksyon sa nilalang at nagsimula na ring magkaroon ng mga pangitain na tumuturo sa posibleng lokasyon ng kinatatakutang Omega. Sa sumunod na labanan, sinubukan ng dalawa na manatiling buhay at makalayo sa dalampasigan kung saan sila kadalasang lumalapag. Sa kasamaang palad, laging namamatay si Rita. Naiinis na si Cage kaya nagpa siya siyang lumipat ng bayan sa pag-aakalang matatapos nito ang time loop. Habang nasa London, inatake ng mga mimics ang lungsod at siya ay muling napatay ng alien kaya bumalik siya ulit sa umpisa. Napagtanto ni Cage na hindi niya ito matatakasan ng basta-basta. Sa kabutihang palad ay nagbunga naman ang kanyang pagsasanay at naging mas mahusay sa laban na ikinatutuwa ng kanyang mga kasamahan. Sa wakas, sa isa sa mga loop nagawa nilang makaalis sa dalampasigan at nagmaneho sakay ng truck. Nang akala nila ay ligtas na sila, isang mimic ang lumitaw mula sa loob ng truck. Sa daan, nagkwento si Cage tungkol sa personal niyang buhay na ikinagulat ni Rita. Makikita na mukhang hindi ganoon ka-close ang kanilang relasyon ngayon, hindi tulad ng sa ibang loop. Naubusan sila ng gas at nakarating sa isang farmhouse. Naubusan ng baterya si Cage kaya iniwan na niya ang kanyang suit. Nakita nila ang isang helicopter at nang subukan ni Rita na paliparin ito, hindi niya makita ang mga susi. Nalaman na itinago ni Cage ang susi dahil alam niyang aatakihin sila ng mga mimics kapag sinubukan nilang paliparin ang chopper. Nang ipinaliwanag niya ito sa kanya, nainis si Rita at pinilit na lumipad. Inatake sila ng mga mimics at dahil walang suit si Cage, pareho silang namatay. Sa pagkakataong ito, nang magising si Cage, pinili niyang pumuntang mag-isa sa lugar sa Germany na nakita niya sa kanyang pangitain. Sigurado siyang nandoon ang babaeng mimic. Nagawa niyang makarating doon pero muli, ang mga mimics ay sinalakay siya. Pero naging kakaiba ang nangyari ngayon dahil mukhang hindi siya balak na agad patayin ng mga alien, sa halip ay mas gusto nilang mawalan siya ng maraming dugo. Napagtanto ni Cage na gusto nilang masalinan siya ng dugo at masira ang time loop kaya nagpa siya siyang sundin ng payo ni Rita at sa halip ay nilunod niya ang sarili. Bumalik si Cage nang may mas mahusay na kaalaman tungkol sa mga operasyon ng mga mimics. Sinabi niya kina Carter at Rita na ang mga pangitain tungkol sa Omega ay mali at minamanipula ng mga alien. Ang tanging paraan para mahanap ang Omega ay ang paggamit ng device ni Carter. Gayunpaman, may problema sila para dito dahil kinumpiska pala ni Brigham ang ilang mahahalagang bahagi ng device. Pumunta ang dalawa sa Ministry of Defense kung saan kinumbinsi ni Cage si Brigham na ibigay sa kanya ang prototype device ni Carter na kayang mahanap ang Omega. Habang papaalis, sinaksak ni Cage ang kanyang sarili sa paa gamit ang device at pinagsanib ang kanyang isip sa mga mimics. Sa pagkakataong ito, nakita niya ang eksaktong lokasyon ng Omega. Sa kasamaang palad, isang sundalo na nakasuot ng suit ang bumangga sa kotse. Nagising si Cage sa isang ospital at natuklasan na siya ay sinasalina ng dugo. Nangangahulugan ito na ang kanyang kakayahang manatili sa loop ay nasira at hindi na siya makakabalik kung aatakihin siya ng mga mimics ulit. Dumating si Rita at pagkatapos ipaliwanag ni Cage na wala na ang kanyang kakayahan, agad silang tumakas sa ospital. Pumunta si Cage sa J-Squad na ngayon ay rumerespeto sa kanya at humiling na samahan sila para patayin ang Omega. Habang lumilipad ang team, inatake sila ng mga mimics na ngayon ay alam na hinahanap ni Cage ang Omega. Karamihan sa kanilang mga kasamahan ay nasawi sa pag-ataking ito at ang iba pa ay matapang na lumaban. Si Rita at Cage ay nakaligtas at nagpasya si Cage na lumangoy patungo sa Omega para patayin ito. Nagpahabol si Rita sa mga mimics para mabigyan ng oras si Cage. Matapos na patayin ng mga alien si Rita, patuloy nilang sinundan si Cage at nagawang masaksak ito sa kanilang talim. Gayunpaman, hinulog ni Cage ang malaking bomba sa Omega, dahilan para sumabog ito sa piraso.
Ikinamatay din ng mga mimics ang nangyari sa Omega, at dumaloy ang kanilang dugo sa dagat, kaya muling nadapuan si Cage ng dugo at nagising siya sa helicopter na naghatid sa kanya sa London. Sa balita, nalaman na matagumpay na natalo ang mga mimics kasunod ng mahiwagang pagsabog ng bomba sa lungsod. Pumunta si Cage sa barracks at nakitang buhay na buhay at maayos ang J-Squad. Natapos ang pelikula sa pagpunta ni Cage sa squad ng Tovsky at nahanap si Rita na nagsasanay. Habang papalapit, sinalubong siya ni Rita tulad lang ng kanina sa loop. Walang masabi si Cage kundi ngumiti habang nalulula sa kaligayahan. Maraming salamat sa panonood, at kung nagustuhan mo ang movie recap na ito, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod pa na video.